Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat na Elenita Kaskasan and family, Wilma Domingo, Rafael Francisco, Paterna Gialon, Don Sante, Josie Gonzalez, Antonia Sobrepeña, Dantes Anzalas family, Mary Grace Balawag, Regacho family, at Felisa Arzola. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Asmin Sebelia Lim, Maribet Doroen, Amalia Hinyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Marcel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bolanadi, Enrique Alfaro, Rosene Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lakap, Sarina Harley D, Sinaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairman Violeta Dicena, Lolita Lagman, Carmelita Lacerna Lakidan, Elisa Prias, Prince Hermer Palma, Ermelita Cerdania, Josephine Prudente, Violeta Samio, Roda Esporeda, Cristelim, Marivic Pilarca, Edna Palacio, Maria Clara Torrefiel, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jeneline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonicile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalete Jr., JB Pe, Luz Manalo, Josepa Abaigar, Julius Hodito, Gio Campos, Aileen Aranas, Grace Ablañez, Josefero, Rosalina Mopas, Irenea Bodard, Ferdinand Rubio, Maria Sayabel Centino, Tede Baguio, Lei Iranista, Nemia Senadan, Hil Andigna Cadina, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Lucas Impenyo, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardi Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Kaskasan, Emma Ahok, Seni Lago, Mary Vercel Maghanoy, Yolanda Bismanos, Yamamoto Suichi, Ferdy Del Mundo, Rosemary Piscasio, Timotea Tan, Leonora Maranan, Amelia Yu, Jana Rosales, Annabeth Lucci, Lucy Lucena, Edna Del Pozo, Enrique Abaleteo Jr., Neclos Ivan P. at Rodelia Canlas. Natatanging kahilingan nila Lou Alcober, Stephen Kerr Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Lydia Kaskasan, Dr. Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Juliet Yopanco, Christina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Perea Martinez, Nikki and Cha Martinez, Ajerico Pexon, Vanchi Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Roger Faustino, Toti and Edna de Ramos, Alvin Macregor Alvano, Pero family, Maria Elena Stanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian family, Erlinda Alberto Rowena, Angela Bedad, Clarissa Ocampo, Amado Luisito, Maria Luisa Arceo, Alfred Samantilla, Cristel May Samantilla, John Joseph Laceste, Crescente Junior Siglos, Maria Lorena Magallanes, Irma Ramirez Bilbaeno family, Ronald Salamat at Don Sante. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anghel ng Panginoon, balita kay Santa At Maria, siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, na Panginoong Diyos, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.
at pinagpala naman na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang inang Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, na puno ka ng Panginoong Diyos. Bukod kang pinagpala at pinagpala naman anak na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at ang salita ang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, na puno ka ng Panginoong Diyos. Masay, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pala ng anak. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Sana Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. langin noon namin. Tan mo nawa ang aming mga sa iyong mahal na grasya, yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang tao pakundangan sa mahal na pagkakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng pagkabuhay sa kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko Reverend Father Douglas D. Badong. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahayahayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang
ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang napapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabe. Noong mga araw na ito ay sumipot na masasama ay si Aring. Siya ay isa lamang bago nagmana ng nagsimula siyang maghari ng taong 107. Noong kapanahunan ni Antiochus, may lumitaw ng mga masamang Hudyo. Ayaw sumunod sa bagkos ay inaak ang mga mamamayan na makipagkasundo sa palibot niya. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita, hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kanila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan at ilan pa sa kanila agad nagpunta upang humingi ng pahinto na sumunod sa mga tuning hinti. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking alinsunod sa kaugali. Gumawa sila ng paraan para mapawi ng pagkat at pati banal na tipan ay kanilang kinaligtas. Ano pat nakisana sa lahat ng gawain ng mga hinti. Ang hari ay nagpalabas ng kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang kunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya dating ang relihiyon. Lahat ng hintil, dami ring isa sumunod. Naghandog din sila ng mga Diyos at nilabag ang araw ng noong taong 115 ng buwan. Si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapatan ng walang kapantay ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dibanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Hudiya. Kahit sa maharap ng bahay, lansangan, pinagsusunog ng kamanyang lahat ng makitang mga balumbo ng kautusan. Isinira at sinunog ang sinumang nagtataglay ng balumbo o sumusunod sa ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat, hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Tamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila, katakot-takot na hirap, nanas ng buo. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Puon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Tayo pong lahat. Puon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko.
Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Doon, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga ay di ko rin lilimutin. Doon, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. sa sino mang naghahangad ako ay pipinin, iligtas mo ang lingkod mo, ang utos mo, din. Doon, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. palapit na ng palapit ang sa akin mga taong walang galang sa utos mo uli. Doon, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. iyang mga masasamay, tiyak na di malilig dahilan sa kautang hindi nila ginaganap. Doon, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. nagdaramdam akong labis kapag aking yaong mga taong taksil na laban. Doon, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Tumayo ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus sa taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at inuutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Balikan ko lang ng konti yung kwento kahapon, linggo, mayroon pong tatlong ipinakilala na pinagkatiwalaan ng ari-arian ayon sa kanilang kakayahan. Yung iba, napalago pa yung binigay sa kanila, samantalang yung isang lalaki na ang ginawa ay ibinaon sa lupa yung ipinagkatiwala sa kanya. Kung kaya't sinabi ng Panginoon ay tamad, at walang kabuluhang alipin, tamad at masamang alipin. So, dito nagpapatuloy ngayon na muli suriin natin yung ating mga disposisyon sa buhay. Yung kinalalagyan natin,
yung sitwasyon natin sa buhay na pwedeng tingnan na tayo naman talaga ang may gusto na manatili sa ganyang sitwasyon. Kung ano man po ang sitwasyon ninyo, no? Kung sinasabi ninyo na mahirap ka, naghihirap ka, pwedeng tingnan natin at sana buksan mo ang iyong isipan na kaya ka nandiyan dyan ay dahil ayaw mong umalis dyan. Kasi tingnan nyo po, sa Ebanghelyo ngayon, may isang bulag. Bulag po ito, no? Bago pa dumating si Jesus sa lugar ng Jericho, bulag na siya. Nakaupo doon sa daanan at nagpapalimos. Yun na yun kanyang naging buhay. Sa mga paniniwala ng mga Hudyo, kapag ang isang tao pinanganak na bulag, ito ay dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. O kaya naman, kapag siya ay nabulag, ito ay dahil sa kanyang kasalanan. So bulag, paano siya mabubuhay? Mamamalimos na lang. Bukod doon sa awa, no, na ibibigay. Kasi kaawa-awa na eh. So umaasa na lang doon sa maaawa sa kanya na magbibigay sa kanya ng bariya o pagkain para makasurvive siya. No? So nagdadaan o nandoon sa daanan ng mga tao. Pero narinig niya, bulag lang siya. Mayroon pa siyang ibang bahagi ng katawan. Narinig niya, nagsisigawan din yung tao, kaya nagtanong siya, anong mayroon? Sinagot siya, si Jesus. No? Bulag lang siya, nakakarinig siya. At marahil, isa sa mga narinig niya, itong si Jesus ay may kakayahan para panumbalikin ang kanyang paningin. Yeah. Bulag siya eh. O anong gagawin niya? So anong effort na ginawa ng bulag? Sumigaw ng malakas. Kahit na pinagbabawalan siya, uy, ang ingay mo, maupo ka lang dyan. Sumigaw pa rin siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nabigo ba siya? Hindi. Dininig ng Diyos dininig ni Jesus ang kanyang sigaw at malinaw din. Okay, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ginawa nito? Gusto ko pong manumbalik. So, hindi siya pinanganak na bulag. Kasi sabi niya, gusto ko pong manumbalik ang aking paningin. At hindi siya nabigo. Sige, mangyari ang ayon sa gusto mo dahil sa iyong pananalig. Nakakita na, sumunod kay Jesus, nagpasalamat. Makukuha ba? So, may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan wala naman talagang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Nabubuhay tayo minsan doon sa nakalipas. Yung nagpahirap sa iyo, yung niloko ka ng magulang mo, iniwan ka ng magulang mo, pinagpalit ka ng magulang mo sa ibang pamilya, tapos nanatili ka na doon. Kawawa naman ako, aping-api ako, nasaktan ako. Andun ka na, hindi ka na umalis. Kaya minsan, no, kahit anong payo ang ibigay sa iyo ng mga tao, walang nangyayari kasi ayaw mo naman talagang umalis doon. Mayroon ding mga pagkakataon di natin napapansin kasi nasanay na tayo na inaawaan. Nasasanay na tayo na tinutulungan. Nasanay na tayo na doon na lang at naging comfort zone na natin yung ganong sitwasyon. Kaya ano nangyayari? Puro drama sa buhay. Puro, niloko ko eh. Matagal na yun. Pinagpalit ako. Matagal na yun. Nawalan ako ng trabaho. Hindi mo ba kayang maghanap ng iba? Sanay ka na manatili dyan. Kung naman po, no, ang kinalalagyan ninyo, paulit-ulit lang, babalik at babalikan mo lang yung mga sakit, no, na naranasan o ipinaranas sa iyo. So ngayon, tapos, ang tanong lang din, ano ang gusto mong
gawin ng Diyos sa iyo? At malinaw ba sa iyo? Gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talagang gumaling? Gusto mo ba talagang makaalis sa sitwasyon na yan? Gusto mo ba? Ikaw lang din ang makakasagot nito. Sana po, ma-inspire tayo nitong lalaking bulag, no, na nasa kwento ng ating ebanghelyo. Hindi pa katapusan ng mundo. Kung sakali po, no, na may mga pangyayari sa buhay natin, kabiguan man yan, no? Pero hindi katapusan ng mundo mo. Kung minsan, napilayan ka lang, may iba pang bahagi ng katawan na pwede mong gamitin. No. Walang mangyayari sa buhay natin kung ipapako natin ang ating sarili doon sa pangit na sitwasyon na yan. Laging mayroong paraan. Kaya nga, di ba sabi, kahapon, binigyan tayo ng kakayanan at alam ng Diyos ating kapasidad. Kailangan mo lang talagang mag-explore. Kailangan mong subukan. Kailangan mong tuklasin ano ang kaya mong gawin. Higit pa sa inaakala mong ginagawa mo ngayon, kakayanin mo pa ang magpatuloy na gawin ang iyong misyon. At makasunod nawa tayong lahat kay Jesus. Amen? Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ang ating pong itutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay naway maipakita sa ating daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa. Manalangin tayo Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi nating bigyang pansin ang mga hinatulan, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa makapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng panin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag, kaluwalhatian ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga agarang paggaling ng mga masakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa isang. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay
bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tawa ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway, pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inahapili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Humayo na't ipakayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.